will. Napakalaga po na ang kalooban ng Diyos ay ating pong malaman at ating pong isagawa at ito po'y maganap sa ating mga buhay. Sapagkat kapag ang kalooban ng Diyos ay hindi natin may isagawa at hindi natin may pamuhay at hindi natin paniwalaan, nagiging walang kabuluhan ang ating pong pagpapagal. Amen. Walang kabuluhan ang ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Church, marahil mayroon kayong katanungan, nagsasabi marahil sa inyong puso, how can confirm the will of God? Paano ba natin makakonfirm kung kalooban ba talaga ng Diyos? Mapatid, the will of God, amen, will never contradict the Scripture. Ang kalooban ng Diyos kailanman ay hindi dapat maging contradict, mapatid, sa salita, mapatid ng ating Panginoon sa Bible natin pong hinawak. Nahawakan. Bawat isa sa atin mayroon pong Bible. Kailanman ang Bible po, ang Old Testament po ay 39 books. Sa New Testament, mapatid, ito po ay 27. Kaya mga kapatid, ang libro natin, mapatid, itong libro natin, itong Bible, mayroon pong 66 books po yan. Amen. Na kung saan, yan po ay napapalo po dyan, mapatid, lahat ng bagay, amen, ay para po sa ating pong Panginoon. Na kung saan, ating mababasa ang mga salita ng ating Panginoon, na malalaman po natin kung ano ba talaga yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Bible, mapatid, hindi lahat nagsasabi Panginoon, Panginoon, ay papasok, mapatid, sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap lamang sa kalooban. Amen. Kalooban ng aking amang nasa langit. So mapatid, si Kristo po ay nagsasalita bilang po taos, mapatid, amen, sa kanyang mga alagad. Lagi pong nakadirect, mapatid, ang address sa Ama. Kasi bilang tao, mapatid, amen, hindi po ang ating Panginoon kinukuha yung kaluwatian bilang tao. Although ang ating Panginoon, praise God, siya po'y Diyos na nagkatawang tao. Nagkatawang tao, papel po ng ating Panginoon, hindi po, mapatid, kinuha niyang pagiging papel na talaga siya yung hari at Diyos na mga bagkus siya, mapatid, ay tao. Kaya nga ina-address niya, mapatid, sa mga alagad. Ang kausap niya yung mga alagad. Amen. Nung sama-sama niya pa, kasama-sama pa ng mga alagad ng ating Panginoon, ang sabi niya, mapatid, maging sa prayer. Amen. Sa prayer, mapatid, pag kayo ay manalangin, banggitin niyo ang pangalan ng Ama. Sambay nawa ang iyong pangalan. So yung mga alagad, nung nanalangin, mapatid, nawala na ang ating Panginoon, umakyat na po sa langit. Pero nung kasama-sama pang ating Panginoon kailanman, hindi po nanalangin ang mga alagad. Hindi po nanalangin sapagkat kasama pa nila ang ating Panginoon. Bilang siya yung Diyos ng mga Diyos, mapatid, tinuturuan niya ang mga alagad ng tamang panalangin at tamang gagawin na bawat address, mapatid, na kanya pong bawat kikilusin ng mga alagad kailangan nakadirect na po sa Ama. Nung siya, mapatid, umakyat na sa taas, mapatid, bumalik na sa langit, mapatid, praise God, ang address po ibigay sa Ama. Amen. Kaya, mapatid, napakalaga sa panahon natin ngayon na malaman natin talaga kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos. Ngayon, mayroon pong tutulong sa atin para malaman natin kung ano ba talaga ang kalooban ng Diyos. Kasi sa galang atin, hindi talaga natin maintindihan yung nais o kalooban ng Diyos. Nasabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 10 hanggang 16, ganito po pakasabi, mapatid. Amen. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay o ang mga malalim na mga bagay ng Diyos. Napakalaga po ang Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Kaya nga, lagi tayo, mapatid, naghahangat, Lord, samahan mo ako ng iyong Espiritu, ng iyong salita at ng katotohanan. Di ba yung ating inawit? Sapagkat kapag, mapatid, panaywood lang tayo, walang Spirit at walang katotohanan, mapatid, hindi natin maunawaan ang salita ng ating Panginoon. Marami nag-aaral ng salita ng Diyos. Ang iba, 10 years, 20 years, nagsasakripisyo, mapatid, pag-aralan ang salita ng Diyos. Ngunit wala naman yung Espiritu ng Diyos. Wala, mapatid, silang magagawa sa kailang pag-aaral.
Napakalaga ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Napakalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Napakalaga ng katotohanan. Sapagkat ang tatlong ito, mga kapatid, ito po ay kapangyarihan ng ating Panginoon. Verse 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang Espiritu ng tao na sa kanya. Ganyan din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakilala ng isinuman maliban ng Espiritu ng Diyos. Sa mga bagay patungkol po sa Diyos, kung wala tayong Espiritu ng Diyos, hindi natin malaman ang patungkol sa Diyos. Kaya napakalaga na tayo po ay mag-desire na mapuspos tayo ng Espiritu ng ating Panginoon upang malaman natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Verse 12. Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng salibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang ating makilala ang mga bagay na sa atin na ibinigay na walang bayad ng Diyos. Verse 13. Na mga bagay na ito'y atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang tinuro ng kalungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga panalitang ayon sa Espiritu. Verse 14. Ngunit ang tao ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya maunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Ang mga ayon daw sa laman kailanman na hindi tatanggap patungkol sa Espiritu. Kaya mga sa paglilingkod natin sa Panginoon, isurrender po natin ito ating laman. Itong ating mga sarili, itong laman, mapatid, yung umiiral, kayabangan, pagmamataas, lahat ng uri, mapatid, ng bisyo. Yan po ay mga bagay na gawain ng laman. Kaya nga sabi na Apostol Pablo, araw-araw, pinapako niya ang kanyang laman sa krus para masunod niya ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag hindi natin ipapako araw-araw sa ating buhay ang ating laman, hindi natin maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya napakalaga na isuko natin itong ating sarili sa ating Panginoon. Kapag naisuko natin ating sarili, doon po, mapatid, kikilos ang Espiritu ng Diyos sa buhay po natin na ito kailanman hindi matanggap ng mga taong ayon sa laman. Ngunit tatanggap lamang ito yung mga bagay na nakaunawa patungkol sa bagay sa Espiritu. Verse 15. Ngunit ang sa Espiritu ay nagsiyasat sa lahat ng mga bagay na siya hindi sinisiyasat ng sinuman. Ang nasa Espiritu daw, siya po ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay. Verse 16. Sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya ay turuan niya na dapat na sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kapag nasa atin ang kaisipan ng ating Panginoon, kung ano yung isipan ng ating Panginoon, magiging kaisipan din ng mga Kristiyano kapag ang isipan ni Kristo ay nasa atin. Amen. Lagi niyang ina-address, mapatid ang kalwatian sa ating Panginoon. Lagi niyang ina-address ang papuri sa Ama na lumalang ng langit at ng lupa. Bagamat siya na yung mapatid, pero hindi niya ina-address din bilang tao. Dahil ang ating kailanman, amen, hindi po siya nanatiling tao, bagamat siya'y nagkatawang tao. Dahil mayroong layunin ang ating Panginoon. Alam na natin yung kung anong layunin. Every time, ito na po ang ating mapatid na papakinggan ang layunin ng pagparito ng ating Panginoon, ng anyong tao. Ang Espiritu ng anyong tao upang ikaw ay minsan muling abutin sa kumuloy ng impyerno. Sapagkat pag hindi ginawa yun ng Diyos, magiging walang kabuluhan ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri kung hindi ginawa ng Diyos na siya ay nagkatawang tao. Mga kapatid, mga kaibigan, ngayon, ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 3 hanggang 6, ganito pong pagkasabi mga kapatid, upang ating pong malaman, mga kapatid, na hindi contradict mga kapatid, yung ating pong paniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat mahirap mga kapatid na magkaroon ng contradict, hindi sang-ayon doon sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi mga kapatid,
pagsikatan ninyo. Mapatid, pagsumikatan daw natin, naingatan ng pagkakaisa sa Espiritu, sa tali ng kapayapaan. Ating pagsikapan na lagi tayong mapatid nagkakaisa ng Espiritu, na ang purpose, mayroon pong palaging kapayapaan. Verse 4. May isang katawan, isang Espiritu. Isang katawan, isang Espiritu naman ng pagkatawag sa inyo. Isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Laging isa. Isang katawan, isang Espiritu, isang pag-asa. Verse 5. Isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Laging isa, mapatid. Ang kalooban ng Diyos, nagsasabi, mapatid, isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo. Verse 6. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Isang Diyos at Ama na sa lahat ng dako nandoon ang ating Panginoon. Amen. Ang sama, kapatid, isang panampalataya. Kailangan manampalataya tayo. Amen. Napakalaga po ang panampalataya upang ang kalooban ng Diyos, kapatid, amen, para sa atin, ito po ay mangyari. Mayroon pong magandang plano ang Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos, kapatid, ikaw at ako magkaroon ng panampalataya. Sapagkat kapag hindi ka nampalataya sa isang Diyos, isang Panginoon, isang bautismo, amen, ang panampalataya na yan ay hindi po kalooban ng Diyos. Ngunit kapag naniwala ka naman isang Ama, isang bautismo, isang Diyos, yan po ay napakalagang malaman natin at matutunan natin na sundin sapagkat yan ang kalooban ng ating Panginoon. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. Ngayon, ang panampalataya siyang kapanatagan sa mga bagay hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang kalooban ng Diyos mangyari sa buhay natin, kailangan maniwala tayo. Paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Kasi mapag natin paniwalaan ang salita ng Diyos, hindi yan kalooban ng Diyos. Pero kapag pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos na ating binabasa at ating sinasagawa at ating ginagawa at ipinamumuhay, yan po ay kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi ng Romans chapter 14:23, ngunit ang nagkalilangan ay hinatulan ang kumakain sapagkat hindi siya kumakain sa panampalataya, at ang naman hindi sa panampalataya ay kasalanan. Ang hindi daw sa panampalataya, ang hindi sa panampalataya ng isang Diyos, isang Panginoon, isang panampalataya, isang bautismo, ito po ay kasalanan. Ang hindi sa panampalataya ay kasalanan. Charles, brethren, ang panampalataya ay napakalaga sa isang Diyos. Ang Diyos kailanman hindi dalawa at hindi rin tatlong persona na mga manilikha katulad ng paniniwala at turo ng iba't ibang reliyon. Hindi na dapat gamitin ang salitang sila'y nagkakaisang Diyos sapagkat kailanman ang Diyos, kapatid, siya po ay nag-iisa, liban sa Kanya ay wala nang iba, singular. Huwag natin gamitin, kapatid, sila'y nagkaisa sa paglikha, kapatid, no. Sapagkat ang Diyos natin, kapatid, liban sa Kanya, wala nang iba. Nag-iisa lang ang ating Panginoon. Dapat malaman natin ngayon, kapatid, sapagkat marami pong nagsabi, Panginoon, Panginoon, gumagawa naman ako. Si Kristo, kapatid, ang kausap, Panginoon, gumagawa naman ako. Pero sabi niya, hindi ko kayo kilala. Hindi kilala kasi kahati ang ating Panginoon. Ginagawa nila ang Panginoon, pangalawang persona. Ginawa nilang pangatlong persona ang Espiritu. Isang Espiritu, isang Ama, isang Panginoon, isang bautismo ang dapat maghari sa buhay ng mga manampalataya. 1 Corinthians chapter 8 verse 6, ang sabi, kapatid, ngunit sa ganang atin ang may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay, at tayo sa Kanya, at isa lamang Panginoong
Hesukristo, na sa pamagitan niyang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamagitan niya. Iisang Panginoon lamang, walang ibang ating Panginoon Hesukristo. Amen. Praise God, iisa lang mga kapatid, mga kaibigan. Dahil, mga kapatid, ito po ay sinalita ng Isaiah chapter 45, 21, 22. Ang sabi mga kapatid, kayo yung magpahayag at magpasapit, oo, magsanggunian sila na magkasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sino nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Isang ganap na Diyos, isang tagapagligtas, walang ibang liban sa akin. Verse 22. Kayo magsitingin sa akin at kayo mangyamang ligtas. Lahat ng mga tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. So mga kapatid, walang Diyos na tagapagligtas liban sa nag-iisang Diyos. Walang Diyos, walang iba pumunta sa lupa kundi ang nag-iisang Diyos na nagpapahayag na ililigtas ko kayo. Sino ang kapatid yung nagligtas sa atin? Tumingin kayo sa akin, kayo magsitingin sa akin. At kayo ay mga ligtas. Lahat ng taga-wakas, wagas ng lupa, sapat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Sino nag-anyaya? Kayo magsitingin sa akin. Ang sabi ng Titus chapter 2 verse 13, ang sabi nito kapatid, amen, looking nga kapatid, sabi niya, look unto me, amen, magsitingin kayo sa akin. Kaya sabi niya kapatid, hintayin niya akong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Mapatid, itingin daw natin, mapatid, sa ating Panginoon, sapagkat siyang ang kaluwatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Verse 14. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sarili pag-aari. Salamat sa ating Panginoon. Tinubos tayo ng kanyang sariling dugo upang tayo mapatid, hallelujah, ay magkaroon ng mabuting gawa upang kanyang sariling pag-aari. Tingnan yung mapatid. Kapag tayo mapatid daw, sa panahon natin ngayon, gagawa na tayo ng mabuting gawa sa tulong ng Diyos, magiging anak tayo ng ating Panginoon. O magiging pag-aari tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, ina-avoid natin, mapatid, ang mga bagay na hindi maganda sa buhay natin bilang manampalataya. Gawa na ng ating Panginoon, tapos na lahat. Ang gagawin natin, maniwala tayo sa ating Panginoon. Mayroong iisang Diyos na tumubos sa ating pagkakasala nung tinanggap natin si Kristo. Ang gagawin natin, ating susundin ang mga inuutos ng ating Panginoon. Lahat na narito sa salita ng ating Panginoon, mga pangangaral yan ng ating Panginoon. Nung pinangaral niya sa mga patid ni Pablo, kung sino walang kabanalan ay hindi makakita sa kanilang Diyos. Pinangaral yan ng ating Panginoon. Ito po'y inulit lang ng mga alagad kung ano po yung mga pangangaral na nito sa Biblia. Itinuro sa mga alagad hanggang ngayon. Bagamat ang alagad, mapatid ang laging naka-address dito, tinuro yan ng ating Panginoon. Sapagkat ang layunin, tayo mapatid, ay magiging kanyang sariling pag-aari. Na minsan na tayo mapatid, naging pag-aari ng kaaway na si Satanas. Nung ang tao ko'y nahulog sa pagkakasala, pag-aari ni Satanas ang buhay natin. Ayaw ng Diyos na manatili tayong pag-aari ni Satanas. Galing din tayo, galing kay Satanas. Tayo po'y galing sa ating Panginoon. Pag-aari tayo ng ating Panginoon. Ang kabayaran, mapatid, ng ating pagkasangla doon sa sangla ng demonyo ni Satanas, kailangan mayroong magbayad. Ang nagbayad, mapatid, sariling dugo mismo ng ating Panginoon. Ng katawan tao, ang ating Panginoon. Kaya buti ng ating Panginoon. Kaya napakalaga na pag sumasamba tayo, inatis lagi natin sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil siya lamang, kapatid, ang bumaba mula sa kanyang trono. Aba, naging anak. Nung siya naging anak,
mga kapatid, siya naman, hallelujah, iniwan niya ang kanyang espiritu na ngayon, mga kapatid, kasama natin. Ama, tinawag, mga kapatid, sa paglalang. Anak, mga kapatid, hallelujah, tinawag for redemption. Amen. Espiritu, tinawag in generation. Na kung saan, mga kapatid, nasa mga 2-3 nagtitipon kasama natin ang ating Panginoon. Nasa mandako, lahat ng gawain kapag si Kristo ang itinataas, kasama natin ang ating Panginoon. Kapag hindi si Kristo ang itinataas, mapatid, hindi natin kasama ang Diyos. Amen. Pag si Kristo ang lagi itinataas, magkakaroon ng kapangyarihan ang isang gawain. Kapag si Kristo ang itinataas, magkakaroon ng revival at pagbabago ang buhay ng mga tao. Amen. So, Isaiah chapter 43. Ang sabi ito, kaya aking mga saksi, sabi ng Panginoon, aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at magsimpalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inanyuan nanguna sa akin o magkaroon man magkatapos ko. Mapatid, wala na ibang Diyos. Amen. Pagkatapos ng ating Panginoon, siya lang, nag-iisang Diyos lang. Verse 11. Ako sa ating bagay, ako ang Panginoon ay liban sa akin, ay walang tagapagligtas. Maliban sa nag-iisa, ay walang tagapagligtas. Tagapagligtas ang ating Panginoon. Siya, mapatid, Espiritu, mapatid, ay nagmanifest sa laman. Yan po'y sinabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 16. Amen. Ang sabi ng 1 Timothy, at walang pagtatalo, dakila ang iwaga ng kabanalan. Yung naayag sa laman, pinagiging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwatian. Mga kapatid, wala kang mga agyo-agyo. Ang Espiritu, mga kapatid, ang Diyos was manifest in the flesh. Sa siyang layunin, mga kapatid, praise God. Amen. Katulad laging siya sabi sa iyo, ang Espiritu walang laman, walang dugo at walang buto. Nangailangan ng dugo sa krus ng Kalbaryo para tayo po matubos at mawas out yung pagkagapos natin sa Espiritu ng kasalanan. Kailangan mayroong magbayad. Kaya nga sa Old Testament, mga kapatid, iba't ibang mga alay ang ginagawa. Iba't ibang kasalanan, iba po ang mga inaalay. Pero that time, mga kapatid, sa ating kapanahonan ngayon, inako na yan lahat ng ating Panginoon. Sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, cover na lahat, hindi na kailangan ng alay-alay. Pag nagkasala ka, hindi na kailangan aalay-alay ng iba't alay. Hindi na kailangan ng katawan mo. Sapat na yung katawan ng ating Panginoon. Kaya dapat, hindi na dapat ang mga tao papasan ng krus pag-araw ng Biyernes Santo. Hindi na kailangan magsakripisyo dahil inalay na ng Diyos ang kanya pong katawan. At mahigit ang baba natin ang dugo ng Diyos. Walang makakaigit ng dugo ng ating Panginoon. Ang dugo ng ating Panginoon ay banal. Hindi nakatikim ng alak, hindi nakatikim ng drugs, hindi nakatikim ng sigarilyo, hindi nakatikim ng kasalanan. Mga kapatid, kaya isang dugo lamang ang katanggap-tanggap para, mga kapatid, tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. Philippians chapter 2, verse 5 hanggang 11. Ang sabi nito, mga kapatid, ng Pilipos, praise God. Chapter 2, 5:11. Wala na. Aking babasa yung mga kapatid. Ang sabi ng Pilipos chapter 2, verse 5 hanggang 11. Ang sabi nito, mga kapatid, magal nga kayo sa inyo ng pag-isip na ito kay Kristo Jesus naman, na siya'y bagamat na saan yung Diyos, ay hindi niya inaling isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at nagkanyang alipin at nakitulad sa mga tao. Hindi talaga siya tao, kundi nakitulad lamang sa tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao
Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masanunin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa cross. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. Siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at na nasa ibabaw ng lupa at na nasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa kakalwati ng Diyos Ama. Si Jesucristo, kapatid, hallelujah, Jesus Christ, kapatid, is Lord to the glory, amen, of God the Father. Ang ating Panginoon, kapatid, hallelujah, ay Diyos, kapatid, amen. Si Jesucristo ay ikakalwati ng Diyos. Kapag pinupuri natin, kapatid, si Jesucristo, ang Diyos, ang ating niluluwati. Kapag si Kristo ang itinataas natin, ang Diyos na nag-iisa, na nagsalita, liban sa Kanya, ay wala nang iba. Kapag binabanggit natin, inaawitan natin, si Jesucristo, ang niluluwati natin, ay ang Diyos, Ama, na lumulag ng langit at ng lupa. Amen. Lahat ng tulog, sabihin, praise the Lord. Lahat ng gising, pwede bang palakpan natin ating Panginoon? Psalm 66 verse 10, ang sayang patid, sapagkat ikaw ay dakila at gumawa ng kagilas-gilas na mga bagay, ikaw na mag-iisa ang Diyos. Ikaw na mag-iisa ang Diyos. Nag-iisa ang Diyos, wala nang iba. Iisa, mapatid, na gumawa ng langit at ng lupa. Gumawa ng lahat ng bagay, pero hindi siya, mapatid, tinanggap. Ang sabi ng John chapter 1, 10 hanggang 11, mapatid, siya ay nasa libutan at siya ay sa sanglibutan. Ginawa ang sa pamagitan niya ay hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya daw ay narito sa sanlibutan. Amen. Ang sanlibutan ginawa niya sa pamagitan niya. Pero nakakalungkot, hindi siya kilala ng sanlibutan. Si Kristo daw, kapatid, ay nasa sanlibutan. Yung nagsasabi kanina, ako yung mag-isa, ang Diyos. Siya ay gumawa ng lahat ng bagay. Siya ay nasa sanlibutan. At ang sanlibutan ay ginawa sa pamagitan niya. At hindi siya kilala ng sanlibutan. Verse 11. Siya ay napalito sa sariling kanya. At siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Siya ay napalito sa sariling kanya. Walang nagsugo, kundi sariling kanya. Ibinigay niya, huling tari, ang kanyang buhay. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kanyang ipinakita ang kanyang pagmamahal. Hindi siya isinugo ng ibang Diyos, kundi sarili niya na siya ay nag-anyong tao. Ang Espiritu ay nagkatawan tao at siya ay napalito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng sariling kanya. Marami ngayon sa panahon natin, mapatid, ang hindi tinatanggap si Kristo. Pagtanggapin man si Kristo po ay pangalawang persona. Tanggapin man si Kristo ay maliit na Diyos. Pero sa ganang aking iisang Panginoon, iisang Diyos, iisang bautismo, iisang panampalataya. Mga kapatid, dapat sa panahon po natin ngayon, lahat ng tao kailangan matanggap yung pangako ng kaligtasan sa pamagitan ng panampalataya sa ating Panginoon. Kapag hindi mo pinampalataya na ng ating Panginoon, wala kang kaligtasan. Kailangan nating paniwalaan na mayroon lamang nag-iisang Diyos. Ang nag-iisang Diyos yan, walang iba ang ating Panginoon para ikaw magkamit ng kaligtasan. Sabi nga ng Acts chapter 16, 30 mapatid hanggang 31. Amen. At sila yung sinilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kailangan kong gawin upang maligtas? Ito, mapatid, that time, mapatid, nung nakulong si Silas at si Pablo. Nung sila'y kinulong, mapatid, hindi po si Silas at si Pablo, mapatid, nalungkot. Bagkus nagpupuri sila. Nung sila'y nagpupuri sa gitna ng kadiliman sa apat na sulok ng bilangguan, nagpupuri sila. Biglang kinalagan ng mga anghel
ang kanilang bilangguan at sila'y nakalaya at nakita ng mga sundalo ang ginawa ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag ikaw po ay matakasan ng mga bilanggo, that time, kailangan magpakamatay ka. Nung magating magpakamatay ang mga sundalo din, nawala na si Silas at si Pablo, magpapakamatay sana. Pero sabi ni Pablo at Silas, oy, huwag niyong gawin yan, nandito kami. Nandito kami, huwag mong gawin yan. So, nagkaroon po ng palataya, yung mga sundalo o yung mga pulis. Ang tanong niya, sila inilabas at sinabi, mga Ginoo, anong kinakailangan kong gawin upang maligtas? Verse 31, ang sagot ni Pablo at ni Silas, at kailang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambayan. Manampalataya ka daw sa Panginoong Hesus, maliligtas ang iyong buong sambayan. Kapag hindi ka manampalataya sa ating Panginoon Kristo, mayroon pong panganib sa buhay mo. Kaya maraming ngayon pupunta simbahan, nagsisimba naman, pero ang gulo-gulo ng buhay. Kasi nga kapatid, kapag dalawa ang Diyos mo, sino ngayon ang utusan mo para po maalis ang mga kabisitan sa buhay nyo? So, utusan mo malaki, utusan mo maliit. Dapat kapatid, wala tayong alinlangan. Sasabihin natin, Panginoong Hesus, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ikaw lang yung nag-iisa. Kumilos ka sa aking buhay, sa aking pamilya, iligtas mo ang aking sambayan. Ganyan mapatid ang ating dapat pagpupuri sa ating Panginoon para magkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen. Anong gagawin? Mapatid, sabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Kapag pinawalaan mo ngayon si Kristo na iyong Diyos at hari ng mga hari, maliligtas ka kasama ang iyong buong sambayan. Sapagkat si Kristo, mapatid, ang sabi ng Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat sa Kanya'y nanaan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Buong kapuspusan. Pag sinabing buo, wala na natira doon sa Ama na sa Kanya na, sapagkat siya, ang Ama, ay iisa. Wala nang iba. Mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat ito'y pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, kailangan mahayag. Amen. Ang Diyos na Espiritu sa laman upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 23, ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-anilangan sapagkat tapat ang nangako. Huwag ating gagawin ingatan ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. Siya na ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Huwag na huwag tayo mag-anilangan sa mga pangako ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, siya babalik ang ating Panginoon. Pag sinabi ng kapatid, kukunin tayo ng ating Panginoon. Wala pong ibang nangako sa atin, mapatid, kundi si Jesu Kristo lamang. Wala nang iba patungkol sa kaligtasan, siya po yung nangako na tayo ililigtas at patuloy ililigtas. Kaya nga sabi ng John chapter 14 verse 1 hanggang 3, mapatid, ito po ay encouragement niya, mapatid, sa mga alagad. Na pagsamantala, mapatid, nung siya, mapatid, ay kasama niya, binigyan niya, mapatid, ng encouragement na sabi, mapatid, huwag magulumina ng iyong mga puso. Magsimpalataya kayo sa Diyos. Magsimpalataya naman kayo sa akin. Kasama-sama pa nila noon si Jesus Christ. Amen. Nangako siya, mapatid. Verse 2. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di, gayon ay sinabi ko sana sa inyo. Sapagkat ako'y paparoon upang ipaganda ako kayo ng dakong kalalagyan. Bumalik po ang ating Panginoon sa kanyang trono. Sabi niya, mapatid, upang ipaganda tayo ng kalalagyan. Kalalagyan, mapatid, buhay na walang hanggan. Kalalagyan ang kung saan, dito mapatid sa mundo ang ating kinagagalawan, nandito maraming problema. Nandating maraming siluranin. Pero nangako sa ating Panginoon, bagamat ikaw, mapatid sa gusto mo, alis talaga tayo dito sa mundo ating kinagagalawan. Dahil ito po, mapatid, ay napailalim tayo ng
consequence. Ang tayo nahulog sa pagkakasala. Amen. Bunga ng kasalanan, ang lahat ng tao makaranas ng kamatayan. Manampalataya at hindi man manampalataya, subject tayo ng kamatayan. Pero maganda, mapatid, ang lahat naman ng tumanggap kay Kristo, bagamat siya'y mamatay, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, pag may problema, huwag tayo malungkot. Sapagkat may pangako ang Diyos sa atin na kung saan sa problema natin yan, hindi forever may problema tayo. Kaya sabi ni Sir Wilma, walang forever. Sa akin, sabi ko sa kanya, mayroon sa channel to. Wala daw forever. Mapat kayo, huwag tayong malungkot. Paminsan-minsan lang yan ang problema. Kapag alis na tayo sa mundong ito, na nakilala natin si Kristo, babay problema. Pero kapag kayo masumpungan, na hindi ka naglilingkod kay Kristo, bagamat may problema dito, pag hindi mo tinanggap si Kristo, na siya yung Diyos, na nagkatawang tao, na nag-iisang Diyos, nagkatawang tao, at hindi mo paniniwalaan si Kristo, naghihirap ka dito, pag ikaw'y namatay, mas matinding paghihirap ang daranasin mo sa impyerno. Habang may pagkakataon pa, sa biyaya tayo, nangaligtas, hindi sa ating mga gawa. Sa pamagitan ng panampalataya lamang natin sa nag-iisang Diyos, pwede tayong maligtas. Pero pag hindi tayo manampalataya na lamang nag-iisang Diyos, ang lahat ng ating mga ginagawa, ito po ay nagiging walang kabuluhan. Walang nangako sa ating kapatid na babalik muli maliban si Kristo ang babalik. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, sinabi ko sana sa inyo, sapagat ako'y paroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagahan. Siya ay umakyat after 3 days sa gitna ng patay, sa mga patay, inilibing ating Panginoon. Amen. Siya po'y umakyat sa langit upang ipaganda tayo ng kalalagahan. Birthday. At kung kayo'y paparoon at kayo'y ipaganda ng kalalagahan, at muling papalito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon ka naman ay tumaon. Ang pangako ng Diyos. Muling babalik ang ating Panginoon. Muling babalik ang ating Panginoon. Pinaghanda na tayo ng kalalagyan at siya'y muli mapatid babalik upang tayo tatanggapin ng kanyang sarili. Upang kung saan nandoon ang ating Panginoon, kasama natin ang ating Panginoon. Tayo sarap na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag tayong bibitiw sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong tatalikod sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag na bawasan ang ating tiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong magkaroon ng espiritu kapatid ng doubt sa ating Panginoon. Kahit may sakit tayo, walang man sakit, si Kristo pa rin ay nag-iisang Diyos. Hindi nagbabago. Siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang ating pagtitiwala, huwag nating bawasan. Pastor, kahit marami akong pagsubok, kahit marami kang pagsubok. Sa pagsubok natin, kapatid, diyan po tayo pinapatibay ng Diyos. Para ating malaman, kapatid, na ang Diyos sa buhay natin ay totoong-totoo. Laliman natin ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Huwag tayo nakapokus sa mga suliranin. Pumukus tayo sa biyaya ng Diyos. Bagamat ay suliranin, ang suliranin na yan ay pangsamantala lamang. Babalik ang ating Panginoon. Pangako yan ang ating Panginoon. Ang sabi niya sa unang Tesalonica, chapter 4:13, ngunit hindi namin ibig na kayo di nakakalam, mga kapatid, tungkol sa mga natutulog, upang kayo huwag malumbay, na gaya ng iba na walang pag-asa. Huwag daw tayo, mga kapatid, malumbay. Ang iba daw walang pag-asa, namatay na hindi tinanggap si Kristo, walang pag-asa. Pero sa mga manampalataya, amen, na namatay, naglilingkod kay Kristo, huwag malumbay ang iyong mabatid buhay. Huwag malumbay ang iyong puso. Mayroon tayong pag-asa. Verse 14. Sapat kung tayo magsimpalataya, si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, kundi naman ang natulog kay Kristo ay dadalhin ng Diyos
na kasama niya. Wow! Kung ikaw do'y naniwala sa ating Panginoon, amen, namatay ka, naniwala ka talaga kay Kristo, ano man nangyari, hindi mo pinagpapalit. Kapag ikaw'y namatay sa libingan, ililibing ka, of course, pero ang sabi ng Biblia, kapatid, dadalhin ka ng Diyos. Amen. Ikaw na natutulog kay Jesus, dadalhin ng Diyos na kasama niya. Wow! Alat pala namatay kay Kristo, kapatid, natutulog lang yan sa paningin ng Diyos. Kaya nga lahat ng manampalataya na namatay, amen, natutulog lang yan sa paningin ng Diyos. Kaya nga sabi ng kapatid ng Psalms, napakalaga ng kamatayan ng mga banal sa harapan ng Diyos. Kapag ikaw'y namatay kapatid, natutulog ka lamang sa harapan ng Diyos kung ikaw'y tapat na manampalataya. Natutulog ka lamang, pero kapatid, gigisingin ka rin ng ating Panginoon. Verse 15. Sapagkung tayo nagsipalataya na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, at ganyan naman, ang natulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15. Wala na. So kapatid, dadalhin ng ating Panginoon. Amen. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo. Amen. Hanggang 17 yan na ka. Wala. Wala na. Philippians chapter 3, verse 20 hanggang 21. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Ang sabi ng Biblia, kapatid, huwag daw tayong malungkot sa ating buhay na naglilingkod sa Diyos. Bagamat ikaw'y mamamatay, huwag kang mag-alala. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Kristo. Verse 21. Na siya nagbabago ng katawan ng ating pagkababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalatian, ayon sa paggawa na nagsipagsuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Papalitan ng ating katawan pagdating ng rapture. Church, itong katawan na may kasiraan, mayroong karamdaman ngayon. Kung sakaling, mapatid, mag-rapture, na ikaw ay tapat naglilingkod sa Panginoon, papalitan itong ating katawan. Dadalhin sa kanyang kariyan. Amen. Na wala ng karamdaman. Wala ng karamdaman, kaya hindi dapat malungkot. Kung tayo po, mapatid, mayroon ngayong karamdaman, may problema, basta mahalaga, patuloy tayo naniwala na si Kristo ay nag-iisang Diyos at babalik siya muli, mapatid, sapagkat pangako yan ng ating Panginoon. Any moment, mapatid, ang rapture katulad ng isang kisap mata na kung saan, amen, babalik ang ating Panginoon. Nandiyan lang po ang mga palatandaan, amen, praise God, hindi natin inantay ang Antichrist, sapagkat mapatid, ang inantay natin si Kristo. May nagsasabi, mapatid, ng rapture dahil magaganap, mapatid, doon sa kalagitnaan ng tribulation. O kailangan makalanas muna ng tribulation ang mga anak ng Diyos. Tinubos tayo, mapatid, ng dugo ng ating Panginoon. Ang sino man tinubos ng dugo ni Kristo, wala nang pag-ahatol. Maliban lang kung hindi mo tinanggap si Kristo, makakaranas na iwanan ka talaga ng rapture. Pero lahat ng tumanggap kay Kristo, may pangako ang Diyos. Natutulog ka man o gising ka man, amen, sa isang kisap mata, kukunin tayo ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo magdulimyanan sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po forever tayo, mapatid, daranas ng kahirapan. Ang mahirap kapag ikaw namatay na hindi mo tinanggap si Kristo, doon ay wala ng, mapatid, mga kaibigan, wala nang sasaklulos sa iyo. Wala nang dumapatid, bibigay sa iyo ng tulong sa impyerno. Maghihirap ka doon ng paghihirap na walang hanggan. Forever ka nang maghihirap. Samantala dito, kung ikaw naglilingkod sa Diyos, amen, praise God, ng pagsamantala mong buhay na hindi mo pinagpapalit ang paglilingkod mo sa Panginoon, may forever po yan. Pangsamantala lang yung paghihirap mo. Kaya kung ako sa iyo, maging matalino ka. Yang nakilala mo na ang totoong mensahe at ang totoong Diyos. Ang kalooban ng Diyos ang gumanap sa iyong buhay.
huwag ka na mag-alilangan. Yes. Manampalataya ka na may lamang talagang Amen. isa. Amen. Hindi lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, sa araw na yun ay papasok. Kundi ang gumaganap lamang sa kalooban ng ating Ama. Ang kalooban ng ating Ama, mapatid, amen, kailangan ito po magkaroon ng pangyayari sa buhay po natin. Manampalataya tayo sa nag-iisang Diyos. Pakinggan natin ang kanyang mga salita at sundin natin. Paniwalaan, tanggapin natin ang salita ng ating Panginoon. 2 Peter chapter 3, 13 hanggang 14. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay hinintay tayo. Mga patid, naghihintay tayo ng bagong langit. Di ba patid, ano daw hinantay natin? Bagong langit. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay nag-aantay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Mga patid, ang pangako ng Diyos na inaantay natin ay ang bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, nag-exercise pa lang tayo, gagawa na tayo ng katwiran ng Diyos. Kasi darating araw, may bago po tayong langit at bagong lupa na ang maninirahan doon, yung katwiran ng Diyos, ang siya mapatid na kasanayan ng bawat mga manampalataya. Kapag hindi ka sanay ng katwiran ng Kristo, hindi ka makakapasok dyan. Dahil doon mapatid, yan po ay tiyatahanan ng katwiran ng Diyos. Verse 14. Kay mga minamahal, yamang kayo nagsipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Habang gawin nantay natin yung pangako ng Diyos na mayroon pong tahanan tayo mapatid, bagong lupa at bagong langit. Pagsikapan daw natin mapatid na masumpungan tayo na puno ng kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan sa paningin. Napawang katotohanan, kalinisan, purity sa ating buhay. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Na habang tumatagal ang kalooban ng Diyos, ang siya mapatid, nagaganap sa ating buhay araw-araw. Hindi ng ating kalooban, kundi yung kalooban ng ating Panginoon. Simula nung tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon, Lord, ang kalooban mo na po ang masunod sa buhay ko. Hindi ng ating kalooban. Kapag ang kalooban na ng Diyos ang nasunod sa buhay mo, ikaw po ay naka-alay na mapatid doon po sa plano ng Diyos. Na ang plano ng Diyos, babalikan ka upang ipaghanda ka ng dakong kalalagyan. I-alis na natin muli ang ating sarili kung hindi pa talaga nakaalay. Hindi pa naman huli ang lahat. Ang buhay ay paglalakbay. Pangsamantala lamang tayo sa mundong ating kinagalawan. Hindi tayo tatagal mapatid sa mundong ito. Ang buhay ay lilipas. Amen. Hindi tayo tatagal. Baguhin na dapat ng baguhin. Mapatid, mga bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos, habang mayroon pang pagkakataon, ikulik na po natin upang hindi po tayo magkaroon ng kapamakan sa ating buhay. Matagal na tayo miniligtas ng ating Panginoon. Sa kanyang biyaya na pinagkaloob sa atin, patuloy pa rin niya tayo iniligtas. Ang kanyang biyaya, mapatid, ay ang Espiritu ng Diyos. Na kung tayo man ay nagkakamali at nagkakasala, manumbalik-balik tayo sa ating Panginoon. Hingi tayo ng tawad at tayo papatawarin ng ating Panginoon. At tayo lilinisin ng ating Panginoon. Sapagkat mapatid, amen, nangako ng ating Panginoon. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo. Amen. Sa salita ng Panginoon, sabi ng Thessalonica, chapter 4, verse 15. Sapagkat sinasabi namin sa inyo, sa salita ng Panginoon, na tayo nangabuhay, mapatid, at nangagtira hanggang sa pagpalito ng Panginoon. Amen. Hindi tayo nauna sa anumang paraan sa nangatulog. Sapagkat ang Panginoon din ang babang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng akarnihin, na may pagkakap ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo, unang mga buhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabuhay na nagtira ay agawang kasama nila sa alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman, kayo mag-aliwan sa isa't isa sa mga salitang ito. Mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoon ay babang mula sa langit
na may isang sigaw, may tinig. Ang namamatay kay Kristo'y unang mga buhay na mga muli. Ngunit yung mga buhay, amen, na naglilingkod, masumpungan ng Diyos, namumuhay na may kabanalan, siya ay kukunin ng Diyos upang siya, kapatid, ay sasalubungin ng Panginoon sa hangin at tayo po'y magpakailanman ay makakasamahin ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Ang kalooban ng Diyos ang siyang maghari sa atin. Kahit gumagawa ka ng isang bagay na maganda, kapag hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos, ito po ay nagiging walang kabuluhan. Babalikan natin Matthew chapter 7. Ito mga kapatid ay mga manampalataya na ito, na minsan ang sarili nila ang nasusunod, hindi na ang ating Panginoon. Amen. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagpapahamak. Maraming doon magsipasok. Nasa atin na ngayon ang pagpapasya. Either pipiliin natin yung makipot o yung maluwag na daan. Yung makipot, kapatid, kukunti lang po ang makakasumpong. Kukunti lang ang makakapasok. Ngunit yung daang malawak, kapatid, marami ang papasok at maraming mapapahamak. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakunti ang nagasumpong doon. Mag-iingat kayo sa mga bulaang propita. Mga bulaang propita na nangangaral na si Kristo ay hindi totoong Diyos. Delikado kapatid, sapagkat isa lang ang Diyos. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propita nagsisalapit sa inyo na may damit tupa na dapat sa loob ay mga lubong maninila. Sa kanilang mga bunga ay lumakilala sila na putik bagang mga ubas sa mga tinikan o sa mga igos sa mga dawagan. Ganyan naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Dapat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari ang mabuting punong kahoy ay magbubunga ng masama at masamang punong kahoy magbubunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol at inahagis sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga, makilala ninyo sila. Ang bawat hindi daw nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at ihagis sa apoy. Charles, kumusta ang paglilingkod mo sa Panginoon? Mayroon ka bang bungang mabuti? Mayroon ka bang bungang mabuti? Kailangan natin ipakita ang bunga na yan sa ating Panginoon. Kung wala ka pang bunga ng mabuti, habang may pagkataon pa, iasa mo sa buhay mo, Lord, kailangan magbunga pa ako ng mabuti. Ayaw ko, Panginoon, na ako, Panginoon God, ihagis sa apoy. Ayaw ko, Panginoon, na ihagis mo ako sa apoy. Gusto ko, Panginoon God, makapasok sa buhay na walang hanggan, nakapiling ka. Magkaroon ka ng bunga ng mabuti. Kaya sa kanilang mga bunga ay makilala niyo sila. Hindi ang bawat magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipagulang kami sa inyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpapalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Maraming gumagamit sa pangalan ng Panginoon. In Jesus' name, pag nagre-review, pag may sakit, in Jesus' name, sa pagkain, in Jesus' name, pero pagdating ang baptism, hindi na in Jesus' name ang ginagamit. Marami ang gumagamit ng in Jesus, pero pagdating na in Jesus' name, pang-apat na lamang ang pangalan ni Jesus. Nauna ang pangalan, binabautismo kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, in Jesus' name. Church, isang pangalan lamang na dapat natin i-direct palagi. Ano man ang ating ginagawa sa isip, salita, lalo sa kaligtasan, in Jesus' name. Marami ang nagsasabi, Panginoon, Panginoon, nagpapalayas kami sa iyong pangalan.
ng mga demonyo. Nagsasigawa kami ng maraming kapangyarihan. Ipinapatong namin ang mga kamay sa may sakit. Gumagaling sila. Pero hindi ko kayo kilala, sabi ng salita ng Diyos. Hindi ko kayo kilala. Kayo gumagawa ng kantapalasan. Mga kapatid, hindi ko kayo kilala. Alam niyo mga kapatid, ang isang tao o isang manampalataya, nakagawa ka pala ng kantapalasan. Pagdating sa salvation, hindi mo ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya napakalaga ang pangalan ng ating Panginoon. Ibihis natin ang pangalan ni Jesus pagdating ng kaligtasan. Pagdating ng bautismo sa buhay natin, kailangan ibihis natin ang pangalan ni Kristo. Kaya pakalaga ang salitang ng ating Panginoon sa Acts 2:38. Mga agsisi kayong bautismo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Kung hindi ka pala nabautismohan sa tubig sa pangalan ni Kristo, wala ka palang kapatawaran ng kasalanan. Doon ka pa lamang pala mapatawad kapag ginamit mo ang pangalan ng ating Panginoon sa baptism in Jesus' name. Napakahalaga ang pangalan ng Panginoon pagdating ng kaligtasan. Sapagat kung gusto mong maligtas, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon. Sapagat ginamit mong pangalan ni Kristo, mapatid, nabibigyan kalwatian ang ating Ama. Ang Ama ang nabibigyan ng kalwatian na siya ay nagmamahal sa iyo at sa akin. Nung nakita niya ang pangailangan natin, na kailangan natin tagapagligtas, siya ay nagkatawang tao. Ibinigay niya ang kanyang sariling dugo sa krus ng Kalbaryo upang tayo maligtas sa kapahamakan. Walang iba ang ating nag-iisang Ama, ang kanyang pangalan, Jesus Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, napakalaga ang bautismo sa buhay natin. Sino man na bautismoan ay ibinihis si Kristo. Kapag tayo po'y nabautismoan sa pangalan ni Kristo, ibinihis natin si Kristo. Nung tayo po'y ibinihis natin si Kristo, of course, pag-aari na tayo ngayon ni Kristo. Wala na tayo doon sa kapangyarihan ng demonyo. Kaya malaya na natin gawin ang isang bagay bilang mga anak ng Diyos. Gagawa na tayo ng kabutihan bilang mga binago ng Diyos. Gagawa na tayo ng kalooban ng Diyos bilang mga binago na ng ating Panginoon. Bilang ang damit na ngayon ni Kristo, ang atin na pong isinusuot araw-araw. Amen. Sa buhay natin. Kaya ang lumalabas sa atin ay ang bago nating pagkatao. Yung pagkatao na katulad ng ugali ng ating Panginoong Kristo. Na ang ating Panginoon kailanman, nung siya naging tao, walang masumpungan, nakatiting na kasalanan sa kanyang buhay. Mayroon siyang pusong mapakumbaba. Hanggang sa kamatayan, hindi siya nagre-react. Sa mga pagsubok, hindi siya nagre-react. Hindi siya sumusuko. Mga anak ng Diyos, kung ibinihis mo si Kristo, kung may mga pagsubok sa buhay mo, huwag kang tatalikod sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Patuloy tayong magtapat na maglingkod sa ating Panginoon. Darating ang ating tagapagligtas na kung saan ibinigay niya na ang kanyang sarili at babalik minsan muli ang ating Panginoon para sa iyo at para sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po minsan tumayo. Magpasalamat.